Meron pong isang lapida na ganito ang nakasulat. Baluyan ko rin ang lapida din. Namatay si Paul Adams. Nabuhay siya noong 1902, isinilang, namatay siya noong 1964. Ito po yung nakasulat dun sa kanyang lapida. Sabi niya, meron pong isang lalaki na, ako din, kaya pumunta ako rin sa cemetery. Babasang ko rin ang makasulat. In remembrance of, ano eh, kanyang pakasulat eh. Ito, iba yung nakasulat. Yung lalaki, tumingin siya at binasa niya yung nakasulat dun sa lapida ni Paul Adams. Sabi niya, "Stop my friend," tumigil naman siya, "Stop my friend, as you go by, as you are now, so once was I." Kung ano ka ngayon, ang sabi nung nakasulat, buhay ka, buhay din ako, ang sabi nung sumulat na sa libingan na ngayon. As I am now, you soon shall be, so prepare yourself to follow me. Ang ibig niya sabihin, kung ano ka ngayon, ang sabi nung parang yung nakahimlay, yung nakatikan, kung bala mo yung magsalita, makasulat yan mo. Nung kaya na mabibiya ka ngayon, dati mabiya ko naman. Ngayon niya na, nung makanano ko ngayon niya na, datang yaldo, maging makanyang ka naman. Buhay sabihin, mate ka rin. Niya dapat na, isadya mo yung sarili mo para tuki ka na ako. Pero atin niyang sinulat ining lalaking may kabasa. Sumagot siya, sinulatan niya sa ilalim. Ito po ang sinulat, sabi niya. To follow you, I am not content. Ang sundan ka sa libingan ay hindi ako kontento until I know just where you went. Hanggat hindi ko nalalaman kung saan ka napunta. Mga kapatid, hindi na natin dapat katakutan ng kamatayan. Alam na natin kung saan tayo pupunta eh. Kung sigurado tayo na tayo po ay nanghahawak sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, yes, matutulog tayo sa libingan. Kung mamamatay tayo, let's say, ng 2013, darating ang Panginoon ng 2020, maghihintay tayo ng ilang taon lamang. Natutulog tayo sa libingan. Wala tayo sa langit, wala tayo sa impyerno, wala tayo sa purgatorio, hindi tayo marere-incarnate. Hindi tayo magmumulto, hindi tayo magpaparandam. Nandun lang tayo at nagpapahinga. Iyan ang turo ng Biblia. Pero pagkatapos noon, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, ano ang mangyayari? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Unang Tesalonica 4:16. Bubuhayin kaya ako uli ng ating Panginoon? Ang sabi niya, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit. Saan siya manggagaling? Sa langit. Saan siya umakyat dati? Sa langit. Pagkatapos ng 40 araw, pagkamatay niya, si Jesus ay umakyat sa langit. Pero nangako siya, muli akong babalik, ang sabi sa John 14:1-3 sa kanyang mga alagad. At pagkatutuparin na niya ang kanyang pangako na siya'y muling babalik, ang sabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw. Tingnan nyo? Yung sigaw na yon, yung tinig na yon ng ating Panginoon, yung boses ng arkanghel na yon, ay maririnig ng mga nasa libingan. At ang sabi dito, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na muli. Yan po ang magandang balita. Dito kanong sinalpantaya kaya katamong Ginoong Hesukristo, yung nagtapat sa ating Panginoon hanggang sa kamatayan, tinupad ang kanyang mga alituntunin at mga batas. Naging tapat, ano man ang mangyari, hindi ipinagpalit ang ating Panginoon. Mamatay man sila, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, una silang bubuhay. Amen? Amen. Yan ang magandang balita. Yan ang magandang balita, mga kapatid. Sa kabila ng kamatayan, may pag-asa. There is hope beyond the grave. At tayo pong nabubuhay, na naghihintay. Siyempre, mauunang mabubuhay yung pong mga namatay na kagaya nito. Kung halimbawa, namatayan tayo ng anak na una sa atin. Susunduin ng anghel yan mula sa libingan at ibibigay sa kanilang magulang na matagal nang nangulila. At hindi lang yun. Maging ibang mga mahal natin sa buhay na namatay na akala natin ay hindi na natin makikita. Magkakaroon po ng resurrection at magkakaroon ng tinatawag nilang yung grand reunion. Di ba? Ang ganda naman. Makikita mo si Lola, makikita mo si Papa, makikita mo si brother, si sister, si pastor,
Lahat ng gusto mo makita, sina Pablo, sina Mateo, o sino ba yung gusto mo makita? Mga kapatid, sina Abraham, kikita mo lahat yan. Sabay-sabay na bubuhayin. Hindi yung pagkamatay, akyat kagad. Hindi. Sabay-sabay po yan. Kung namatay man si Adan noong 4,000 years ago, 6,000 years ago, kung hindi pa siya dinala ng Panginoon sa langit, mga kapatid, ha? Kasi merong special na ginawa ang Panginoon nung namatay si Jesus. Makakasamang bubuhayin. Oh. Lahat ng mga namatay na matuwid, bubuhayin ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Ngayon, kumusta naman po yung mga nabubuhay? Tayo, na naghihintay, na hindi pa namatay. Ito po ang mangyayari. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay. Tayo po. Diba? Biglang dumating sa oras na ito ang Panginoon. Pagkatapos natin mag-Bible study, biglang dumating. Oh. Tayo, ang sabi ng Biblia, ay aagawing kasama nila sa alap-alap. Ibig sabihin, yung mga namatay, una silang bubuhayin, tayo naman buhay, biglang babaguhin, at aagawin tayong kasama nila. Ayan, makikita ninyo, kikita ninyo yung paakyat na gano'n, kasama nila, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailan. Di ba magandang balita yan, mga kapatid? Ang ganda. Gusto ng Panginoon, nandun si Genesis, nandun si Ibon. Siyempre, hawak kamay sila ni Rodaline. Diba? What a great day. What a glorious day. Ang pamilyang Roque, sama-samang haharap sa pagdating ng ating. Masaya yun, mga kapatid. Pagdating ng ating Panginoon, ang ating Panginoon mismo ang magbibigay ng hatol sa mga masasama. Magtatago sila. Hindi nila kayang tagalan yung pagdating ng ating Panginoon. Pero, ang iba'y magtatago sa mga bato, sa mga yungi. Basta sabihin nilang itago nyo kami sa mukha nung dumarating at nakaupo sa trono. Ngunit ang mga banal, mga kapatid, masaya nilang aantayin at sasabihin, ito ang aming Diyos. Hinihintay natin siya at ililigtas. Sana kabilang tayo dito. Tapos tayong iligtas ng ating Panginoon, dadalhin tayo sa langit at papapasukin tayo dun sa kanyang pinagpalang tahanan sa paraiso, na kung saan sa loob ng siyudad na ito, mga kapatid, nandoon ang kanyang inihandang tahanan sa atin. Doon ay makakasama natin ang ating Panginoon, ang ating mga anak, makakasamang maglaro ang ating Panginoon doon sa tubig ng buhay at iba pang mga anghel. Siyempre, hindi lang yun. Yung mga anak natin, pwede nilang kausapin ng Panginoon. Maging, siyempre, ang mga pamilya lalapit sa ating Panginoon. Ang susi, mga kapatid, kung bakit tayo aakyat sa langit, ay dahil si Jesus. Dahil kay Jesus. Siya'y namatay, ngunit siya'y nabuhay. Ano po ang good news nun? Mamatay man tayo, ngunit kung kilala natin si Jesus dahil siya ang susi, nasa kanya ang susi ng kamatayan at Hades, ano ang takot mo sa kamatayan? Kaya ako, mga kapatid, tatakot ba ako sa kamatayan? Hindi. Pag namatay ako, tutulog lang ako eh. Ang susunod na gising ko, second coming na. Di ba? Kahit na si Adan, namatay man siya 4,000 o 6,000 years ago, ang susunod na gising niya, second coming na. Oh. Di ba, mga kapatid? Napakaganda. Kaya, huwag tayong matatakot sa kamatayan. Huwag nating sabihin na, Panginoon, bakit mo dinala ang kamatayan? Ang bunga po ng kasalanan ay kamatayan. Wala tayong magagawa doon. Pero ang kabayaran, ang susi ng kamatayan ay si Jesus. So sana tayo po ay magtapat sa ating Panginoon. Habang tayo po ay nandito sa lupa, ang ating Panginoon ay patuloy na nagpapatawad sa ating kasalanan. Lumapit tayo sa Kanya. Kung meron tayong naaalala, nalalaman, kagaya ng mga pinag-aralan natin na nalabag natin noong unang mga araw, Sabat, kautusan, tungkol sa pagkain, at iba't iba pa. May panahon pa para tayo lumapit sa ating Panginoon. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama at sa atin. Pwede niya tayong ipakiusap sa Ama para sa ikaliligtas natin. At mga kapatid, siya rin ang nagtuturo sa atin ngayon kung paano tayo mabubuhay ng tama. Pwede niyang iayos ang ating buhay.
Kung magulo ang ating buhay, nabubuhay tayo sa kadiliman, nabubuhay tayo sa sabihin nating kasalanan, paglabag sa kalooban ng Panginoon. Parang kagaya ko noon, dami kong bisyo. Kala ko, sa magitan ng bisyo ko, mawawala yung problema ko, nilulunod ko yung sarili ko sa alak, sa sigarilyo, sa droga. Alam niyo mga kapatid, nung masumpungan ko ang Panginoon, sabi ko, ito lang pala ang susi.